pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly expound in my last Quad Committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluwensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. 4 lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number 1, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Even the PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP kung hindi natin nilagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang PNP, pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa sibilyan, hindi sa politiko.
I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal or isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip. Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat, ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1, verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, thank you, Colonel Espinido. Mr. Chair, The next to interpret is Congressman Dagook. But I just with would like this to- indulgence, yeah. Congressman Abante, you may proceed. Mr. Chair, I'd just like to ask Colonel Espinido, kayo po ang naging station commander sa Calbiga, Samar, am I right? Gandara Samar, Your Opo. Honor, Mr. Chair. Sino po naglagay sa inyo ron as station commander? Yung regional director ko, Your Honor, in the person of Brigadier General Ray Lanyada. And then kayo po ay naging station commander sa Misamis. Right after sa Gandara Samar, Your Honor, Mr. Chair, naghipi ako ng San Miguel, Leyte, before Yolanda, Okay. for 6 months. Kay San Miguel Leyte po kayo. Sino Yes. po naglagay sa inyo ron? Yung regional director ko pa rin. Doon Your po naman sa Usamis. Nung kayo ay naging... Ang Chief PNP mismo, Your Honor. Ang Then, Chief PNP mismo. Sino yes. po yung Chief PNP? Senator Bato na ngayon, Your Honor. Okay. Ito po bang pagkakalagay sa inyo sa Usamis ay mayroong basbas ng Pangulo ng Pilipinas? Ng dating Pangulo? Nung una, Your Honor,
I talked directly to the Chief PNP, General Bato de la Rosa. Then right after, yung presidente na mismo ang Okay. kausap ko. So meron pong basbas ng Pangulo yan. Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hindi kayo pwedeng ilagay na station commander ng anumang, especially, yan pa nga, hindi katulad ng Cebu City yan eh. Yes. O ng Davao City. Di ba? Yes, Nang Mr. walang basbas ang Pangulo. Meron palaging basbas ang Pangulo. Am I right? Yes, Your Honor. Okay. So gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na hindi ka pwede maging station commander ng Cebu City at ng Davao City na walang basbas ang Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you, Congressman Abante. Next to interpolate is Congressman Dagook. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. At last, I would just like to manifest before I interpolate that I am in agreement with all the biblical passage being read by Colonel Espinido. I just want to add, try to see Sirach 31:5, Sirach chapter 31, verse 5, to fully support all the biblical passages that you have read. Now, Mr. Chair, I would like to ask Major Jamie Portalisa, sinabi mo kanina na yung kasing mga katanungan ko na pinaghirapan kong aralin ang mga affidavit ay naitanong na lahat. So, itanong ko na lang kay Major Portalisa, sinabi mo kanina nung bumisita sila Colonel Royena Garma sa iyo, kasama yung dalawa pa ninyong kaklase sa PNPA, ay nag-exchange number kayo. Tama po ba yung narinig ko kanina? Your Honor, kami lang po ni Colonel Garma yung nag-exchange numbers. Kayo lang ni Colonel Garma. So, nandyan pa po ba ngayon sa posisyon mo yung cellphone na gamit mo noong 2016, noong nag-exchange number kayo? Wala na po, Your Honor. Kung wala na po yung cellphone na yon, natatandaan mo po ba, Mr. Chair, yung number ni Colonel Garma? Hindi na po, Your Honor. Hindi mo na natandaan. Hindi na po. Mas maganda sana kasi kung natandaan mo yon, really to support your claim na nagkaroon kayo ng pagpapalitan ng numero. So, to Colonel Espinido, hindi ko kasi natapos yung mga katanungan ko noong unang nag-interpellate ako sa iyo just to yield to other members. Hindi ko tinapos yung oras ko. But I really believe, I have manifested this before, kung ano yung mga sinasabi mo kasi nakikita ko sa pagsasalita mo at saka sa yung facial expression mo. May tanong ko lang, I have already established this noong unang pagtatanong ko sa iyo na talagang si General Bato, yung General De La Rosa yung kausap mo sa telepono at na-validate mo yon nung nagkita kayo personal sa krami, nung nag-report ka na siya yung nag-order na sagot mo na yon. Now, mayroon ka pang isang sinabi dito sa paragraph 4 na hindi ko na tanong na nung tinawagan ka ni former Chief PNP De La Rosa, sinabi niya na you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating in the area of Albuera. Tama po ba yon? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit po nasabi yun sa iyo ni former Chief PNP Bato? Mayroon ka bang previous accomplishments na
kagaya nung disbanding of criminal elements na nalaman ni General Bato? Yes, Your Honors, nung reference niya, number one, yung sa kay Espinosa, Mayor Espinosa, na nangyari na na-disband for 18 days lang, almost 1 month. Your Honor. Pero Mr. Chair, no, itong paragraph 4 kasi, hindi ka pa na-assign sa Albuera nito. Ito yung unang pagkakataon na nung nakaupo si former President Duterte, tinawagan ka ni former Chief PNP Bato na i-assign ka sa Albuera. Kasi sinabi niya, nung tumawag siya na you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Kaya naitanong ko, mayroon ka na bang former accomplishments or mga karanasan disbanding criminal groups? Yes, Your Honor. When in fact, my promotion, I've got 2 meritorious promotion, Your Honor. 4 sana, pero hindi natuloy yung 2. So, yung mga tao mismo sa area na nakausap ni former Chief PNP Bato de la Rosa, ang nag-request, kasi sa totoo lang, Your Honors, hindi naman maging magyabang tayo, pero yun man ang totoo talaga, na tayo lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa sa Leyte. Baka masabi mo na yung galit ako. Ganito talaga ako magsalita. Ganito talaga, malakas ang boses ko. Hindi ako gumagamit ng microphone pag mag-meeting kami sa opisina. Dito sa paragraph 8, Colonel, sinabi mo dito na mayroon kang ledger o logbook, no, na hawak implicating police officials doon sa second to the last sentence, mayroon kang sinabi na mayroong gustong ipadelete sa logbook. Gusto niyang ipadelete sa logbook yung mga pangalan. Kasi nasa payout sila, no, nung mga high-ranking police officials. Sinabi mo dito, I did not allow the deletion of names from the logbook. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang katanungan ko, Mr. Chair, sino po yung nag-utos sa'yo na i-delete yung mga pangalan sa logbook? Your Honor, Mr. Chair, can you allow me not to answer that question? It may be answer in executive session, Your Honors. Pero, buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa. Buhay pa sila, Your Honor. Nasa active service pa ba ng PNP yung taong nag-utos sa'yo na i-delete? Mga retired na, Your Honors. Retired na. Okay, hindi ko na lang ipilit yun, no? Dito sa paragraph 9, may mga nabanggit ka dito na mga witnesses. Ganon din po ba ang isagot nyo kung tatanungin ko kung sino yung mga witnesses na to? Yes, Your Honors. Pero hindi mo pwedeng isulat. In the absence of executive session, can you write the names of these persons para at maibigay sa presiding? Number 1, yung nag-utos sa'yo na i-delete yung mga pangalan. At number 2, yung mga pangalan ng mga witnesses na tinutukoy mo sa paragraph 9. Your Honors, mas mabuti sana kung sa executive session. Kung pwede lang, Your Honors. Dito sa paragraph 16, sinabi mo na naniniwala ka na involved si former Chief PNP de la Rosa doon sa